Ngayon naman mga boss, pupuntahan natin. Paglulutuan tayo ngayon ni Director Assis Perez ng Beefar yung fish tinola sa fish options. Good morning mga boss! Naku, kasama na naman natin ang Beefar National Director na si Director Assis G. Perez para na naman turuan tayo ng panibagong putahe. Ano kaya ito balita ko? Kakaiba ang putaheng iluluto at ituturo niya sa atin mga boss. So, Director, ano po ba ito? Well, familiar kayo sa tinolang manok, di ba? Ito, tinolang isda naman. At ang gagamitin natin, tuna. Kasi yung tuna, maraming tuna sa Pilipinas. Everywhere you go in the Philippines, maraming tuna. Kaya pwede natin gawing tinola yung tuna. Okay, nako, simulan na natin itong ating kakaibang tinola. Ang fish tinola, ano-ano po ba yung mga ingredients na ating kakailanganin? Okay, Director, siguro simulan na natin. Ano po ba yung procedure o unang step sa paggawa ng ating fish tinola? Okay. Alam mo yung isda, pagka pinapakuluan, mabilis mag-break. So, ang ginagawa natin, piniprecook natin siya, piniprito natin ng konti. Pero yung tuna kasi, konting prito lang yan dahil mabilis maluto. Kumakain ka nga ng tuna sashimi, di ba? Yung hilaw, no? So, piniprecook natin. Pag medyo maputi na, pwede na yan, no? Piprecook natin. Yun ang gagamitin natin na ingredients sa tuna, hindi yung fresh, kundi ang ginawa natin, pinrito natin ng konti. Alright. So next step, siyempre, kailangan nating igisa yung mga ingredients using the same oil. O kung saan natin pinrito yung tuna, kasi alam mo, dun sa oil na yun, may lasa pa ng tuna dun sayang, di ba? So yung the same oil na ginamit natin pag prito ng tuna, dun natin din igigisa yung mga ingredients natin. Okay? So lagay natin yung luya. Okay. And then, yan, umiinit. Pag medyo may amoy na siya, lagay natin yung next ingredient, which is sibuyas. Right. Igisa natin. No? Tapos, pwede mo nang ilagay ngayon yung sayote. Kasi yung sayote, dapat, halos luto na kasi yung isda natin. So, kaya kailangan, isama mo na yung sayote mo. Okay? And then, siyempre, lalagay na natin yung Tubig. tubig. Okay? Kailangan tubig. Tama lang yung dami. Kasi, pagka masyado dumami yung tubig, mawawala naman ang lasa ng isda. Alam mo, Carla, yung sayote kasi mabilis siyang maluto. So, mga after 2 minutes, kailangan ituloy na natin yung pagluluto. Kasi, lulutuin pa natin yung tuna. So, after mga 2 to 3 minutes, lagyan na natin ng konting patis para may lasa. Alright? And then, next, lagay na natin yung tuna. Kasi para medyo sumabay yung lasa niya. Yan. Kasi pagka nilagay mo to sa bowl mamaya, what will happen is, lalasa uli yung isda, at saka magsasama-sama yung konting salt, yung tamis ng sayote. Remember, yung sayote, napakatamis na gulay niyan, di ba? We give it around 3 more minutes, tapos saka natin ilalagay yung final ingredient natin. Masarap din yung sayote sa pansit, ano? Actually, if you cook pansit, ito yung tip ko sa'yo. Kung gusto mo ng masarap na pansit, kung ilang kilo yung pansit mo, yun din yung kilo ng sayote mo. Ngayon, kung gusto mo yung samar option, kasi yung samar, gusto nila may sili ulit no? Ang tinolang Tagalog, walang sili yan, no? Kung samar, ayan, pwede mong lagyan ng siling haba. And then, finally, medyo okay na siya, no? Sumahalo na siya. Pwede mo nang ilagay ngayon yung pinakamasarap at pinakamasustansyang gulay. Of course, among others, lagyan natin ng malunggay, no? Again, we mix all the vegetables and also our ingredients together to make a one-dish meal. So, isang beses ka lang nagluluto, pero kompleto na. So, meron ka ng protina, meron kang gulay, at meron ka pang masarap na lasa para sa pamilya mo, di ba? Yung fish tinola, parehong-pareho siya ng
chicken, pero ang ingredient mo ay fish. At kung gusto mo ng medyo the summer way, lagyan mo ng sili. Paano po kung kunyari, ulitin lang po natin, kung hindi po available yung tuna, ano po yung alternative na isda? Lahat ng isda na pwedeng gayatin. So, pwede mong, actually, pwede kang magtinola ng lapu-lapu. No? Pwede kang magtinola rin ng tanige. No? Pwede ka rin magtinola. Basta importante yung medyo islang ginagayat. No? Pwede mong gawing tinola yan. Ito po, pwede na po ba? Ito kumukulo-kulo na. Yan, pwede na yan. Pwede na yan. We can turn it off. And then we can, best part of the game again. Of course. Tikiman time. Tikiman time. Titikman na natin itong fish tinola. Okay, Carla. So ito na. Ito naman, titikman na natin yung ating niluto kanina. As you can see, kailangan may gulay at saka sabaw. Kasi yun yung ingredients ng tinola, no? Kailangan may sabaw at kailangan may gulay. Try it. Titikman ko na. Siyempre, kailangan natin tikman yung sabaw. Okay ba? Uy. Parang chicken tinola yung niluto ni Director. Sa lasa pa lang ng kanyang sabaw tsaka ng isda. Hindi po ba tayo gumamit ng pangpalasa o ng shortcut dito? Parang Hindi pwede yun. Kasi tinola. sa ating show, kailangan natural ingredients ang gagamitin natin. No? Yung fish options, kailangan natural ingredients. Galing sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Naku, Director, perfect talaga tong alternative for our chicken tinola. Masarap na, healthy pa, pero syempre dahil nga fish option ang bagong pangalan ng ating segment. Director, bakit po ba sa tingin nyo, Miss healthier option talaga ang fish option? Well, of course, sabi nga nila, pagka isda, mataas ang omega-3. Pangalawa, siyempre, mataas yung muscle content yan, yung protein yan. At siyempre, huwag natin kakalimutan, hindi lang isda ito. About gulay din. Babalansihin natin parati yung kinakain natin na yung isda, kasama parati siya ng gulay. Pinagsasama natin yung mahing isda, yung produkto ng mahing isda, at produkto ng ating mga magsasaka dito sa ating programang Fish Options. Maraming salamat po ulit, BFAR Director Asis Perez. Sasamahan niyo po ulit tayo next week sa ating Fish Options. Back to studio!